Sa makikita sa Marcos 7 verse 19, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito'y nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yun po ang pinangawakan ng iba kung sakaling sa pagkain ng pag-uusapan. Ganito po yan mga kapatid. Doon sa aking lecture ay meron po doon na tinatawag na kahalagahan ng context. Pag nagbasa po tayo, yun yung ibig sabihin na pag nagbasa ka, huwag ka agad interpretation. Observation muna. Papasok tayo sa konteksto. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung tinutukoy dyan? Kasi dapat iunawain natin siya sa paraan ayon sa kanilang presenting pinag-uusapan. Ano ang kanilang tinutukoy? Ano ba ang tinutukoy ng Panginoon nang sabihin niya ang mga salitang yan? Unang-una po mga kapatid, kung inyong mapapansin doon sa ating lumang ang Biblia, ay meron po diyang nakapahilis. Nakikita niyo po yan mga kapatid? Yung ating itim na Biblia ay nakapahilis po dyan yung sa salitang ito'y. Yung sa salitang ito'y wala sa original. Pagka ang mga translator ng talata ng Biblia ay naka-italize yan, italic, ibig sabihin, supplied. Hindi yun ay nasa original. So, wala po dyan yung sa salitang ito'y. Ano? Kundi, yung salita pong, ang ibig sabihin ay, sa English po kasi yan, because entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the throat, purging all meats. So, wala ho doon yung sa salitang ito'y. Ano? Kaya, pagka hindi mo nga naman pinag-aralan yan at nandoon talaga yung sasalitang ito'y, ay parang sinasabi ng deklarasyon na yun ni Kristo na lahat malinis na. So ano bang ibig sabihin ng talata? Puntahan natin yung konteksto, mga kapatid. Ito po ang nakalagay sa talatang 1 hanggang 2 at ituloy natin hanggang 3 siguro ito. At nakisama sa kanila ang mga parasiyo at ilan sa mga eskriba na nagsisipag galing sa Jerusalem. At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsikain ng mga tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay ng mga kamay na hindi niya hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseo at ang mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna nangaguhugas ng maingat ng mga kamay na pinangahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. So doon pa lang makikita ho natin ang punto ng sentro ng conversation nila. Sinita ng mga alagad ng mga Hudyo, mga Pariseo ang mga alagad. Sabi sa Panginoon sa talatang 2, nakita ang ilan sa mga alagad hindi naghugas bago kumain. Tradisyon nila, bago kumain maghugas ka ng kamay. So bakit nilabag ang tradisyon? Kasi pagka ikaw nga naman pumunta ka sa kung saang lugar, marumi talaga, marurumihan yung kamay mo bago ka kumain. Kasi ang mga Hudyo, sobrang higpit sa kalinisan. Ano? Kahit nga yung mga asawa nilang inaagasan at may buwanan, ay hindi nila pwedeng hawakan. Yung bangkay ng hayop, hindi nila pwedeng hawakan. Sobra sila sa kalinisan. Pag hindi ka nagugas ng kamay, kumain ka, marumi yun. Yun ang sinagot ni Kristo. Na yung pumasok, na hindi naghugas ng kamay, ay hindi nakakahawa sa tao yon. Wala akong kinalaman sa baboy yan. Sabi po dyan ay tinapay. Ayun, mabasa niyo sa talatang 2. Tinapay. Ang nangyari sa iba, tumalon, napunta sa tangkal, napunta sa baboy. Yung tinapay, ginawang baboy. Pusit o ano ba? Tinapay ang pinag-uusapan. At nung araw, ang tinapay, wala mang palaman na baboy. So, ang pinag-uusapan no dyan mga kapatid, ayan 5. At siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakan ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? So, yung kamay, ang karumal-dumal doon, hindi yung kinain yung kinain nila. Yung kamay, ang tingin ng mga Hudyo, marumi kasi hindi na hinugasan. Binandampot sa tinapay, kinain. Sinagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon doon sa 19,
sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. Lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Nililinis niya ang pagkain. Tanong ito mga kapatid, sino ba yung nagsasalita dyan? Sino? Sino nagsasalita dyan? Si Kristo. Ay sinong tinutukoy ni Kristo na niya? Bakit may tinutukoy siyang second person? Eh dapat first person. Siya nagsasalita di ba? Sabi niya, hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanya. So yung kanya, yung niya na yun, yan din yung kanya. Sino yung kanya? Sa taong kumakain. So, pagka ginamitan natin ng syntax analysis, yung grammatical interpretation, yung niya, yung sinasabi dyan na sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, yung taong kumakain. Kundi sa kanyang tiyan, di yun ang kumakain yon. Therefore, siya yung sinasabi dyan na nililinis niya. Bakit? Pag kumain ka ng tinapay, unang sabihin man natin, hindi gaanong nahugasang mabuti, hindi ka man maimpyerno, hindi ka naman paratangan naghasana, may sistema tayo sa ating katawan, naglilinis. May digestive system tayo. Nililinis po yan, no yung nutrients distribute sa ating buong katawan at yung waste, yung dumi, ay inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Ayan din sa talata. So, sabi pa sa aming pananilita doon sa Masbate, diha rabon Diyan din lang sinagot. Di ba? Nandyan lang din ang sagot mga kapatid. Kaya lang, itong mga mahihilig sa mga bawal, ay nako, nakapasok ang baboy sa tinapay. Maling-mali po yon. So, kailangan lang natin i-consider ang konteksto, mga kapatid. Kaya, yun po ang ating may sasagot dyan. Basta nilinis ng Diyos, wag natin ipalagay na marumi. Ano-ano ba yung pwedeng linisin ng Diyos? Tao, pwedeng linisin. Kung marumi ako dyan. Yung hayop ba, yung pagkain, pwede bang linisin ng Diyos? Pakinggan nyo sa Marcos, ganito naman ang ating mababasa sa 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Hindi tao yan. Hindi tao yan dahil pumapasok sa bibig at pumupunta sa tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang Kristo po may sabi niyan Sabi ni San Marcos, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pwede rin pong linisin ng Diyos ang pagkain. Ang katunayan, sinang-ayunan niya ni San Pablo sa unang Timoteo 4:4. Pakinggan niyo ang nakasulat. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Ayon, ang mabuting ministro ni Kristo, pinaaalala sa kapatid sa iglesia na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat nililinis ng pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya po ang Kristiyano bago kumain, nananalangin. Kahit ang kinain mo, igat. Kahit ang kinain mo, Brad Roland, warm burger, basta't nanalangin ka, nililinis ng Diyos yun. Yun ang sabi. Kaya kapatid, huwag kang magpaligaw na ang kahulugan ni ka dyan, ang nilinis tao. Hindi totoo yun. Kaya tao, kaya hayop, kahit sino pa, pag nilinis ng Diyos, huwag nating ipalagay na marumi. Yung baboy, nung una kinikilalang marumi, pagdating ni Kristo, hindi naman pumapasok yun sa puso, kundi sa bibig, pumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ngayon, kapatid, kahit baboy, pwedeng kainin. Nilinis na ng Diyos yan sa panahon ng bagong tipan. Kasi yung panahon ng lumang tipan,
mga batas-batas doon, ano? Yan, pansamantala lang yung mga batas na yan, Brad Mel, eh. Basahin natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan, yung palatuntunan sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskes, bawal ang ganire, bawal ang ganon. Mga palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. So, yung mga bawal-bawal sa Israel, pagdating sa panganahong Kristiyano, sabi ni San Pablo, walang nararapat itakwil. Bawat nilalang ng Diyos. Ang baboy, Diyos din naman ang lumalang dun eh. Basta ikaw ba'y nagpa-practice ng moderation eh? Masama siguro, kumain ng baboy, pag araw-araw baboy ang kinakain mo. Kahit nga baka, pag araw-araw baka kinakain mo, makukolesterol ka rin eh. Ganun lang yung kailangan may moderation. Unti-unti, di naman masama eh. Sa panahon ng bagong tipan, ang sabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, kapatid. Brother Eli, bakit to si Pedro hindi kumain? Sabi niya, Panginoon, kailan man ako hindi nakain ng marumi o karumaldumal? Sino po yung bang sinasabi dapat niya, na... nakaraan na yun eh, kapatid eh. Di mo pala iniintindi, kapatid. Yung sinabi niya, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. O edi talagang pagkain ang pinag-uusapan. Nung nakaraan di siya kumakain kasi nasa relihiyon siya ng Judaismo. Bawal talaga sa kanila kumain ng mga baboy, mga palaka, etc., etc. Kaya kahit kailan, Panginoon, hindi ako kumain ng marumi at karumal-dumal. Pero nung ipakita sa kanya yung kumot, sinabi ng Diyos, kumain ka, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ang inilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. O masasabi niyo pa ba ngayong hindi siya kumain? Nung sabihin niya yan, hindi pa siya pinapakain eh. Pero nung sabihin ng Diyos, kumain ka. Ang tanong ko sa inyo, kumain ba si Pedro dun sa pinuntahan niyang bahay ng hintil? Sasabihin niyo, hindi kumain. Kumain siya. May babasahin akong talata, kumain siya. O, hindi naman sinabing hindi siya kakain eh. Kapatid, wag ka nang wag mo nang ipilit yung bawal ang baboy. Sinabi na nga ng Biblia, ilinis niya lahat ng pagkain dahil hindi naman sa puso pumupunta, sa tiyan, hindi lalabas sa daanan ng dumi. Tao raw yan. Tao? Kung talagang tao yan, ba't sinabi nung tinig? Pag tindig ka, Pedro, kung magpatay ka, kainin mo. Bakit may pinatay ba si Pedro kahit isa rin sa mga tao sa tabi niya ron? Lagay mo nga uli sa screen yun, kapatid namin. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. O ano kahulugan ng magpatay? Papatayin niya ba yung mga tao ron? Tapos kakainin? Alam mo, tinutukoy dyan, yung kakainin talagang inihahanda para sa kanya. Samantalang naghahanda, nawalan siya ng ulirat. At dahil dun sa pangyayaring yon, naalaman ni Pedro, natalastas niya, tinatanggap na ng Diyos ang mga hintil na dating tinatanggap na marumi. At kung yung mga hintil ay tinatanggap na ng Diyos, nilinis na ng Diyos, pati yung kinakain nila, nilinis din ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan dyan.